Totoo nga bang gumagamit ng ipinagbabawal na bisyo si Oyoboy Soto? Naibenta nga ba niya ang lahat ng kanyang mamahaling mga sasakyan at naubos ang kanyang ipon? Paano siya nakabangong muli? Totoo bang ginulpi nila si Kogi Domingo dahil kay Ann Curtis? Dahil pinag-aagawan nila ito. Sino-sino ang kanyang mga nakarelasyon? Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Vittorio Marie Bonivi Soto o mas kilala sa screen name niyang Oyoboy Soto ay ipinanganak noong January 12, 1984 sa Manila. Nagmula siya sa pamilya ng mga artista at politiko. Ang kanyang ina ay ang aktres na si Dina Bonivi na may lahing Swiss at French-Italian-Filipino. Ang kanyang ama naman ay si Marivic Valentin Vic Castelo Soto o mas kilala sa kanyang screen name na Vic Soto. Isang aktor, komedyante at host. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na si Danica Soto at half-brother na si Vico Soto, ang tanyag na baguhang mayor ng Pasig. Kilala din sa publiko ang mga pinsan niya, sina Gian Soto na isang politiko, Shara Soto at ang yumaong si Miko Soto na mga naging showbiz personalities din. Sa kanyang father's side, galing ang angkan ng politika. Parehong mga political clan ang family ng Castelo at Soto. Tiyuhin niya ang kasalukuyang senador ngayong 2026 na si Tito Soto. Nagtapos siya ng elementarya sa Ateneo de Manila University at sa OB Montessori naman para sa high school. Pagpasok sa showbiz. Sa edad na 3 ay pumasok na sa showbiz si Oyoboy sa fantasy sitcom na Okay Ka, Fairy Ko. Pinagbibidahan ito ng kanyang ama na si Vic Soto at Lovingly Yours, Helen. Napasama din siya sa TV drama anthology na Connie Reyes on Camera. Si Connie Reyes ang nanay ng half-brother niyang si Vico. Sa edad na siyam, ay napasali din siya sa GMA Telecine Specials. Sa edad na 19 ay pumirma siya ng kontrata bilang talent ng GMA Artist Center at agad napasali sa cast ng TV program na Love to Love, Rich in Love. Napasali din siya sa ilang drama series ng GMA mula 2003 hanggang 2007. Nagmang pinata ay binitawan na niya ang boy sa kanyang pangalan. Oyo na lang dahil hindi na daw siya boy. Taong 2007, sa hindi naitalang dahilan ay lumipat ng ABS-CBN si Oyo. Nagtagal siya dito hanggang 2013. Pagkatapos ay bumalik muli sa GMA. Mga nakarelasyon. Ang ama ni Oyo na si Vic Soto ay dati ng nabansagang babaero. Lalo na sa dami ng mga magagandang babae na nakarelasyon nito. Kasama na ang kanyang ina na si Dina Bonivi. Pero isa lang daw ang bili nito sa kanya. Kahit mag-away o magsigawan pa sila ng kanyang magiging karelasyon, ay wag na wag niyang sasaktan ang isang babae ng pisikal. At kung ang ama niya ay napakaraming listahan ng naging kasintahan, si Oyo naman daw ay kabaligtaran. Mabibilang mo lamang daw sa isang kamay ang mga naging kasintahan niya. Number 1, Ann Curtis. 6 na buwang niligawan ni Oyo si Ann bago sila naging magkasintahan noong 2001. 16 lang noon si Ann at si Oyo naman ay 17. Pareho silang teen stars ng GMA. Ayon sa kapatid ni Ann na si Jasmine, naging close daw siya kay Oyo dahil parang kuya niya ito. Sakit naman ang ulo ng kanilang mama si Oyo dahil ayaw pa talaga ng mama niya na mag-boyfriend si Ann noon. At si Ann naman daw ay pasaway din sa kanilang mama. Lumalabas daw sila ni Oyo at nagdi-date pero gaya ng ibang nagmamahalan sa ganung edad ay immature pa sila pareho. Pagkatapos ng sweetness ay lumalabas na ang hindi pagkakaintindihan at mga ayaw na hindi pa kayang i-handle ng kanilang maturity. Madalas silang nagtatalo at nagtataasan ng boses sa isa't isa. Lagi daw pinupunan ni Ann ang sobrang pagkahilig nito sa mga sasakyan at si Oyo naman ay laging pinagagalitan si Ann sa pagsusuot niya ng miniskirt. Ayon pa sa isang article mula sa Philstar, parang isang scene sa drama na lumabas si Ann mula sa kotse ni Oyo at naglakad sa kahabaan ng JP Rizal Street sa Makati City. Habang sinusundan naman siya ni Oyo ng sasakyan nito. Nagkaroon din ng selusan na umabot sa pisikalan noong 2001 ay naibalitang pinagtulungan ng magpinsang Oyo at Miko Soto ang aktor na si Kogi Domingo. Matapos na pumunta ito sa bahay ni Ann, nagkaroon na naman kasi ng hindi pagkakaintindihan ang magkasintahan noong araw na iyon. Ayon kay Kogi ay maaaring ikinaselos ni Oyo ang pag-aakala nitong nililigawan niya si Ann na siyang itinanggi naman ni Kogi. Magkaibigan daw sila ni Ann at kapag may problema ito sa kanyang nobyo ay sa kanya daw talaga ito naglalabas ng sama ng loob at siya pa nga daw ang nag-aayos sa dalawa. Ayon sa isang article mula sa Philstar,
Noong araw na iyon ay pinupunta siya ni Anne sa bahay nito sa Mandaluyong para kausapin. Nang palabas na daw sila sa may guardhouse, ay saktong papasok naman ang sasakyan nila Miko at Oyo. Bigla na lamang daw siyang sinuntok ni Oyo sa pisngi at ni Miko naman sa kanyang may tenga bago sinipa ang kanyang kotse. May kayabangan pa daw na sinabi si Miko na, "Di mo ba kami kilala? Soto kami." Anya, "Ako na nga ang gumawa ng first move na magkasundo sila, kaya pinuntahan ko si Anne. Pero ako pa ang sinaktan. Sinipa pa nila ang kotse ko." Bukas naman siya sa pakikipag-ayo sa dalawa na nangyari ilang araw matapos ang insidente. Pinuntahan ng magpinsan si Kogi at pinatawad naman niya ang dalawa. Nang magtapos noong 2003 ang kanilang pagmamahalan ay tila gumuho daw ang mundo ni Anne at umiyak siya ng sobra-sobra. Si Oyo naman ay inabot daw ng 2 taon bago naka-move on sa hiwalayan nila ni Anne. Makalipas ang ilang taon ay nawala na ang sama ng loob nila sa isa't isa at nagkasama pa sa isang pelikula noong 2007. Nagagawa na nilang balikan ang kanilang nakaraan at tawanan na lamang ang kanilang pagiging childish at immature. Inamin naman ni Oyo na first love niya si Anne at inabot ng 2 years bago siya nakamove on dito. Ayon naman kay Anne ay si Oyo din ang first love niya at parati itong magkakaroon ng soft spot sa kanyang puso. Alessandra De Rossi, inilarawan ng nakatatandang kapatid ni Oyo na si Danica na si Oyo ay seloso daw sa lahat habang si Alex naman ay cool lamang. Early 2000 na ilink si Alessandra at Oyo sa isa't isa. 2003 naging magkasintahan sila pero panandalian lamang din ito. Sa parehong taon ay natapos din agad ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila nito ay nanatili silang mabuting magkaibigan at paglipas ng ilang taon, nagkasama pa sila sa isang interview at makikitang nagkukulitan sila na tila walang sama ng loob sa isa't isa at puro tawanan. Pabiro pang sinabi ni Alex nang tanungin ng isang fan kung namimiss ba niya si Oyo na hindi daw. Dahil kapag nagbalikan sila, ay siya naman ang manlalalaki. Puro biro at tawanan ang kanilang interview. Kaya hindi talaga masiguro na ito nga ba ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Matalik na magkaibigan si Alessandra at Danica. Kaya nang ikasal si Danica ay kasama siya sa entourage bilang Bible bearer. March 2007, ikinasal si Danica. Bukod kay Alessandra ay naroon din sina Anne at Angel. Kaya biro ni Dina na present lahat ng kanyang ex. Number 3, Nadine Samonte. Si Nadine ay minsan nang inilarawan bilang younger version ng ina ni Oyo. Taong 2004 niligawan ni Oyo si Nadine at hindi ito lingid sa publiko. Hatid sundo niya ito mula sa bahay ng mga magulang ni Nadine kung saan siya nakatira at naghihintay siya sa dressing room ng dalaga habang nasa taping ito. Naging magkasintahan sila na nagtapos din agad taong 2005. Makalipas ang 3 taon, sa magkahiwalay na interview ay tinanong ang dalawa kung ano nga ba ang nangyari sa kanilang relasyon. At bakit ito nagtapos? Ayon kay Nadine, mahirap daw itong ipaliwanag. Siya daw ang naunang makipag-break pero hindi pumayag si Oyo at kinumbinsi siyang huwag na muna. Kinabukasan, si Oyo naman daw ang nakipag-break sa kanya. Nang tanungin naman ang anggulo ng third party, ay sinabi niya Nadine na baka mayroon pero hindi niya alam. Nagpahiwatig din siya na hindi niya ito mapagbibigyan sa pangangailangan na gusto niya. Aniya, may times kasi na ang isang lalaki nangangailangan, diba? Itinanggi naman ni Oyo na mayroong third party sa kanilang hiwalayan. 1 taon pa daw nakalipas bago siya nagkaroon ng panibagong nobya. Aminado siyang hindi pa siya gaanong mature noong mga panahong naging kasintahan niya si Nadine. Wala siyang sama ng loob sa dalaga, pero kung mayroon man si Nadine, sa tingin niya, ay dahil ito sa mga bagay na hindi nila napagkaintindihan. Kaya baka hindi daw naging maganda ang closure. Pero hindi daw siya naniniwalang may galit si Nadine sa kanya at baka na-misinterpret lamang ng mga tao ang pagkakasabi nito ng kanyang pahayag. Noong 2012 muli silang nagkatrabaho sa TV series na Valiente kung saan gaganap sila bilang magkapatid. Dito na lang muli sila nagkasama sa isang proyekto mula nang maghiwalay sila at magagandang salita naman ang nabitawan ni Nadine. Si Oyo daw ay mas professional at mas mature na. Number 4, Angel Locsin. Si Oyo at Angel ay pinaglapit ng isang masaklap na pangyayari. December 29, 2003, 4:45 a.m., isang guard ang nakakita sa isang grupo na nakaupo sa isang plant box na nakadikit sa railings ng 9th floor ng San Francisco Gardens condominium sa may Mandaluyong. Ito ay ang magpinsan na si Oyo at Miko, kasama ang isa pang lalaking kaibigan. Si Miko naman daw, ayon sa ibang reports, ay sa may railings mismo nakaupo. Isang roving guard ang inutusan na sitahin ang grupo at kausapin ang mga ito na lumayo sa railings upang maiwasan ang aksidente. Pero hindi siya umabot sa grupo
May 10 metro na lang daw ang layo niya nang makita niyang natapilok si Miko sa isang plant box, dahilan upang mawalan siya ng balanse. At bago pa man makapag-react ang mga kasama nito ay nahulog na si Miko. Agad siyang isinugod sa ospital pero DOA siya dahil sa skull fracture. 22 taon lamang si Miko at sa panahong ito ay may 6 na buwan na silang magnobya ng 19 na taong si Angel. Mahal na mahal ni Angel si Miko. Ramdam niyang ligtas siya kapag kasama niya ito. Dahil parang bodyguard daw niya ito noong nabubuhay pa. Labi siyang naapektuhan sa pagkawala nito. Minsan, nang dumalaw siya sa puntod, ay umiyak siya ng sobra-sobra hanggang sa doon na siya nakatulog. Kung hindi nga lang daw siya nabigyan ng break at na-busy sa kanyang mga projects, ay maaaring sumubok siya ng ipinagbabawal na bisyo o kaya naman ay tumigil na lamang sa showbiz. Si Oyo naman, bukod sa magpinsan sila ni Miko ay mag-best friend sila. Kaya ganoon na lamang ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala nito. Kay Miko nagsasabi ng mga problema niya si Oyo. Si Miko, na 2 taon ang tanda sa kanya ay nagbibigay ng payo sa kanya at sumusuporta tuwing si Oyo ay may problema. Nang maghiwalay sila ni Ann Curtis ay si Miko ang naging shoulder to cry on ni Oyo. Sanggang dikit, ika nga. Minsan, parang isang pamamaalam ay bigla na lamang daw sinabi ni Miko kay Oyo na kailangan na niyang lutasin ang sarili niyang mga problema dahil papaano kung wala na siya. Pagkatapos ng mapait na pagkawala ni Miko ay naging sandalan ni Angel at Oyo ang isa't isa. Sa sobrang close nila ay nagkaroon ng espekulasyon na sila ay mayroon ng relasyon. Noong una ay parang magkapatid lamang ang tingin nila sa isa't isa. Tol pa nga ang tawagan nila. Nagbibigay din sila ng advice sa isa't isa. Noong panahong naguguluhan si Angel ay sinasabi ni Oyo na take your time sa mga bagay-bagay. At si Oyo naman ay nagkukwento tungkol sa kanyang nobya noong panahong iyon. Hanggang sa dumating ang araw na pareho silang single, February 12, 2005. Ilang linggo na silang hindi nagkikita kaya dumalaw si Oyo sa condo ni Angel. Sakto naman daw at wala silang trabaho noong araw na iyon. Pangkaraniwang kwentuhan, kainan at tawanan lamang na bigla na lamang nakaramdam ng pagkailang si Oyo kay Angel. Natakot siya sa naramdaman kaya lumabas siya sa balcony. Upang manigarilyo at kausapin si Miko. Sinabi niya dito na nahuhulog na siya kay Angel at hindi niya gusto ang kanyang nararamdaman. Isang tila premonition ang naalala niyang sinabi sa kanya ni Miko na, "Tol, mahal na mahal kita. I love Angel very much. Take good care of her." Humingi siya ng sign kay Miko nang biglang lumabas si Angel sa balcony at napuna ang kalangitan. Umaaliwalas na daw ito na kanina ay punong-puno ng mga ulap. Tumingala si Oyo at ang tingin niya ay sign daw ito mula kay Miko. Niyakap niya si Angel. Dati daw niya itong niyakap pero iba ang pakiramdam ng yakap niyang iyon. Nag-alala naman si Angel na akalang namimiss lamang ni Oyo si Miko. Pero hindi kaya ni Oyo na magsalita sa kanya noong gabing iyon. Kaya tinext niya si Angel na may nararamdaman na siya dito. Akala ni Angel ay wrong scent lamang si Oyo. Pero nilinaw ng lalaki na para sa kanya iyon. Kinabukasan ay bumalik siya sa condo ni Angel at sinabing I love you, Jeff. Hindi na tol ang tawag niya. Noong una ay natakot sila dahil baka magalit ang mga magulang ni Miko na sina Maru at Ali Soto. Naglakas loob si Oyo na kausapin ang kanyang tito Maru bago ang Valentine's Day. Nang sinabi ni Oyo na kakausapin niya ito nang sila lang ay akala daw ng kanyang tito na may nabuntis siya. Pero laking gulat ni Oyo na imbis na galit ay masaya ito. Kinuwento ng kanyang tito na umiiyak siya sa puntod ni Miko at humingi ng sign mula sa kanyang anak. Hiniling niya dito na mahulog sana ang loob ni Angel at Oyo sa isa't isa kahit pa alam niyang baka hindi ito mangyari dahil halos magkapatid ang tulingan nila. Si Angel naman daw ang kumausap kay Tita Ali niya. Matapos daw nitong pakinggan ang kwento ni Angel ay sinabi nito sa kanya na masaya siya para sa dalawa dahil alam niyang aalagaan siya ni Oyo. Pati ang ama ni Angel ay sang-ayon din sa kanilang namumuong pagmamahalan. Ipinatato pa ni Oyo ang pangalan ni Angel sa kanyang kanang ankle. Nakitang-kita kapag siya ay naka-shorts. Kung sakaling hindi daw sila magkatuluyan ay hindi daw niya buburahin ang tattoo dahil malaking parte ng kanyang buhay si Angel. Pero Disyembre 2006 ay inamin ni Angel sa isang interview na hiwalay na sila. Tumango lamang siya nang tanungin at sinabing mahirap pag-usapan. Ayon naman kay Oyo ay walang may kasalanan sa kanilang hiwalayan. Mutual daw ang desisyon nila at siya ang nag-initiate nito.
Nawalan kasi sila ng oras sa isa't isa. Inaabot daw ng 3 weeks hanggang 1 buwan bago sila magkita. Mahal pa rin daw niya si Angel, pero mas minabuti nilang maging magkaibigan na lamang. Nadawit naman ang ilang pangalan ng di umano ay third party sa kanilang hiwalayan. Una ay si Bing Loizaga, na co-star ni Oyo sa pelikulang Enteng Kabisote 3. Itinanggi ni Bing na nooy 36 na may namamagitan sa kanila ni Oyo na noon ay 22 pa lamang. Parang nakababatang kapatid pa nga daw ang turing niya dito. Matagal na din daw silang nalabas bilang magbabarkada kasama sina Aiza Sigera at Maylene Dizon at iba pa ang nakakasama nila sa mga afternoon drama. Tumatambay pa daw ito minsan sa kanyang bahay pero walang ibig sabihin ito. Nakausap pa daw niya sina Angel at Oyo pagkatapos ng kanilang breakup at nalungkot siya nang malamang totoo ito. Dahil alam niya kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Bigyan na lamang daw ng oras sa mga ito na makapag-isip-isip at mapag-usapan ng maayos ang kanilang sitwasyon. Pero aniya, sinabi ng dalawa na sinisave nila ang kanilang friendship. Ikalawa ay si Christine Hermosa, na co-star din ni Oyo sa parehong pelikula. Nailing sila dahil namataan silang magkasama sa labas. Pero ayon kay Oyo ay malaking grupo sila na lumabas. Nakakahiya daw sa asawa nitong si Dieter Ocampo. Kaya hindi na daw sila nagsasama ni Christine kapag lumalabas ang grupo dahil baka makagulo pa ang issue sa pagsasama ng dalawa. Ikatlo ay si Alessandra De Rossi, na ex ni Oyo. Itinanggi ni Alessandra ang paratang sa kanya. Tapos na daw sila ni Oyo at never niyang gagawin ang mang-agaw ng boyfriend, lalo na sa kaibigan niyang si Angel na mahal niya. Aniya, wala daw sa image niya ang nangaagaw ng boyfriend dahil siya pa ang naaagawan. Number 5, Christine Hermosa. Nagkakilala si Christine at Oyo noong 2004 sa set ng Enteng Kabisote 2, kung saan si Christine ay gaganap bilang nanay nila Oyo at Aiza Sigera. Mahilig daw mangulit si Aiza at nakikisabay naman si Oyo na mommy ang tawag nila kay Christine sa set. Pero wala silang anumang nararamdaman para sa isa't isa dahil sa mga panahong ito ay may kani-kaniyang mga karelasyon sina Christine at Oyo. Ikinasal si Christine at Dieter noong September 21, 2004. Pagdating ng June 21, 2005, ay nag-file ng annulment si Christine. Inilaban niyang walang marriage certificate na ibinigay sa kanila ang mayor na nagkasal sa kanila. Nagkataon lamang na ang mayor mismo ang nag-file ng kanilang marriage certificate kaya naging legal ito. Una nang naglabas ng desisyon ang Makati City Regional Trial Court noong March 2006 at idineklarang null and void ang kasal nila ni Dieter. Pinagtibay pa ito ng Court of Appeals noong 2009. Noong 2006, muling nagkasama si Christine at Oyo sa Enteng Kabisote 3. Sa panahong ito ay naging magkaibigan na sila. Pero nang lumaon ay nagkaroon ng feelings si Oyo para kay Christine. Pareho silang single, pero si Christine ay hindi pa ready na pumasok sa panibagong relasyon, lalo na at kakagaling lamang niya sa hiwalayan at medyo holding on pa siya. Bilang magkaibigan ay pinag-uusapan nila ang buhay-buhay at mga naging karanasan sa mga nakarelasyon. Sa parte naman ni Oyo ay mayroon pa rin siyang kaunting panunuyo kay Christine. Dinadala niya ang dalaga sa mga family events kahit wala silang label. Parati din silang magkasama sa mga gala at pati na rin sa pagdalo sa church. Available din si Oyo kada kailangan ni Christine ng shoulder to cry on. Nagsimula na din na mapansin ni Christine na siya ay nakamove on na sa kanyang ex nang hindi na siya natatarantang puntahan ito. Agad-agad nang ma-ospital ito at idaan na lamang niya sa dasal ang kaligtasan nito. Fast forward sa 2009, nakikipag-usap na nito si Oyo sa kanilang pastor na si Pastor Robert ukol sa kanyang plano na mag-propose ng kasal kay Christine. Minsan, natanong siya ng pastor kung ano ang kanyang plano dahil si Christine ay palagi niyang kasama at kung ano ang plano niya dito. Nang sabihin ni Oyo na hindi talaga niya alam ay inabisuhan siya ng pastor na kung wala siyang plano at ganoon lamang ang kanyang plano ay huwag nang ituloy ang kanyang binabalak dahil masasaktan lamang niya si Christine at pati na rin ang kanyang sarili. Naguguluhan pa noon si Oyo at hindi pa siya handa dahil marami pang gustong gawin sa buhay. Pero sa kabila nito ay ipinampagawa na niya ng singsing ang huli niyang pera na naipon niya. Biglang isang araw, nang malapit na ang birthday ni Christine, ay nagising na lamang siya na parang may bumulang sa kanya na mag-propose na. September 9, 2009, birthday ni Christine. Nasa Bible study sila kung saan hiwalay ang grupo ng mga lalaki at mga babae. Dala-dala na ni Oyo ang engagement ring na kanyang pinagawa. Sa isip niya, kung hindi siya magpo-propose, ay ibibigay na lamang niya ito bilang regalo. Nang magsama-sama na sila ay sinimulan na ang pagbati kay Christine.
Habang nagbibigay ng kanyang mensahe si Oyo, ay nagulat na lamang ang lahat nang bigla itong lumuhod sa isang paa at tinanong si Christine ng "Will you marry me?" Naghiyawan ang mga kasama nila, ang mga pinsan ni Oyo at kapatid at ilang kaibigan. Si Christine naman, sa gulat ay tumakbo palabas at iniwang nakaluhod si Oyo. Nagtago siya sa likod ng bahay ni Danica. Natatakot daw siya noon at kinakabahan habang nagtatago. Ay nagdasal daw si Christine. Sinabi niyang, "Lord, ano to? Bakit ganito? Hindi naman kami Ba't siya nagpo-propose?" Nanginginig at nanlalamig daw ang mga paa at kamay niya ng mga panahong iyon. Sa kabilang banda, si Oyo ay nanatiling nakaluhod. Makalipas ang 5 to 10 minutes ay kinumpos ni Christine ang sarili at nagdesisyong lakasan ang loob at bumalik sa loob. Pero pagdating niya doon ay hindi pa rin daw mapakali si Christine at panay nang sabi ng ano ba to? Kinalma na lamang siya ni Pastor Robert at sinabing sagutin muna niya ang tanong ni Oyo para makatayo na ito. Nag-yes naman si Christine. Matapos ito ay kinausap ni Danica si Christine kung sigurado ba siya dahil baka napipilitan lamang siya. Noong una ay marami ang tutol sa pagkakaroon nila ng relasyon. Ang mga pinsan niya ay sinabing mataray daw si Tin, palayaw ni Christine. Maging ang nanay mismo ni Oyo ay sinabing masama daw ang ugali niyan base sa mga chismis. Pero misconception lamang daw ito kay Tin dahil kapag nakilala mo siya ay isa siya sa mga genuine na tao sa showbiz. Kung ano daw ang ipinakikita nito sa camera ay ganoon din daw siya sa likod nito. Hindi daw nagpapakita ng pekeng ugali si Tin na siya ang pinaka nagustuhan niya dito. Ang ama naman niyang si Vic ay naging praktikal sa kanyang mga tanong kay Oyo dahil nga huling pera na niya ang ipinambili ng engagement ring ay tinanong siya nito kung saan sila titira. Nang sabihin ni Oyo na magre-rent muna sila ay tinanong naman daw nito kung sigurado ba siya at may pangrenta ba siya. Patawa daw itong sinabi ng kanyang ama. Ang nagustuhan naman ni Tin sa kanya ay ang prinsipyo at integridad ni Oyo. January 12, 2011, ginanap ang kanilang intimate beach wedding sa Club Balay Isabel sa Talisay, Batangas. Na siyang mismong araw din naman ng 27th birthday ni Oyo. Sa ngayon ay mayroong 6 na anak sina Oyo at Christine. Una ay ang adopted son nilang si Christian Daniel o Kiel. Nainampun nila ilang buwan pa lamang ito bago pa sila ikasal. Sumunod si Andrea, Caleb, Vin, Isaac at ang bunsong si Isaiah Timothy na ipinanganak noong September 2, 2024. Pero bago ang happily ever after na kwento ng kanilang pag-ibig ay inamin ni Oyo noon lamang Nobyembre 2025 sa YouTube channel ng kanyang ina na House of D. Inamin ni Oyo na dati ay walang direksyon ang kanyang buhay, na kailangang sumubsob siya sa putikan bago makaahon at magbagong buhay. Dati daw ay nagsisinungaling siya ng bababae, umiinom at naninigarilyo. Pero ang pinakamalala sa lahat ay gumagamit siya ng ipinagbabawal na bisyo. Noong panahong ito ay nakatira na daw si Oyo sa puder ng kanyang amang si V upang tustusan ang kanyang mga bisyo. Sa loob lamang ng 2 taon ay naibenta ni Oyo ang lahat ng 5 niyang sasakyan. Pati na ang kanyang ipon mula sa pagtatrabaho ay naubos na rin. Napatingin na lamang siya sa kanyang ATM na 2,000 na lamang ang laman. Sa kalagitnaan ng interview ay nasabi ni Oyo na bagong kasal lamang ang kanyang ate Danica noong nanghihiram na siya ng sasakyan sa mag-asawa dahil wala nang natira sa kanya. Napaiyak naman ang kanyang ate Danica at nabanggit na dinidisiplina din ni Vic si Oyo sa puntong iyon. Sa ibang interview ay nasabi din ni Oyo na mula nang siya ay mag-teenager ay naging wild siya, na isa siyang masamang tao dahil sa napakarami ng kanyang inaway, sinaktan at mga sinubukang masasama na hindi niya dapat sinubukan. Dahil sa personal na pinagdaanan at pagkaubos sa mga naipundar ay naramdaman ni Oyo na tila sobrang nalihis na ng direksyon ang kanyang buhay, na tila ay humampas na ang kanyang muka sa putikan. Bagsak na bagsak siya at wala pa siyang trabaho. Dito na siya natauhan at tuluyang nagsisi. Nasabi niyang, "Lord, ayoko na, surrender na ako." Dito na daw nagsimula ang pagbabago. Magkasama silang dumadalo sa church noong hindi pa sila kasal ni Tin. Dito daw niya na-realize ang pagpapasensya sa kanya ng Panginoon dahil sa napakaraming beses daw na maaaring nanganib ang kanyang buhay sa pag-uwi niya ng lasing na hindi niya maalala kung paano siya nakauwi. Nasa tabi lamang daw pala niya ang Panginoon at siya ang layo ng layo. Aniya, andun lang pala siya. Hindi niya ako pinababayaan. Ako yung laging lumalayo. Hanggang dito na
lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Oyoboy Soto? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.